Nagising si Deresh na bakante ang kabilang bahagi na hinigan ni Mubita. Pangako Derek, buong puso akong tutupad sa ating kasunduan, pangako. May munting ngiti ang kanyang mga labi sa pag-alala sa narinig niyang binulong ni Mubita sa kanya kagabi. Naalimpungatan siya kagabi nang bumangon ang asawa pero sa sobrang pagod ng katawan niya ay di niya minulat ang mga mata. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagdulot ng kasiyahan sa kanyang puso ang binulong ng asawa. Matapos siyang mag-shower ay lumabas siya ng kanilang silid, tinungo niya ang kusina dahil siguradong nandoon ang asawa at abala sa pagluluto. Nadatnan niya itong abala sa paghahalo, amoy niya ang mabangong sinangag na niluluto nito. Nilapitan niya ito at iniyakap ang kanyang mga bisig sa asawa at hinagkan niya ang leeg nito. Derek, gulat na sigaw nito sa kanya, ginulat mo ako. Tutap nito ang dibdib at habol ang hininga. Nabahala siya dahil pulang-pula ito. Are you okay? I'm okay, masyado lang akong nagulat. Here, drink this. Inabutan niya ito ng isang basong tubig. Matapos bumalik sa normal ang paghinga ng asawa ay pinalo siya nito ng sandok. Ouch wife, masakit, ikaw kasi, nanggugulat ka. Good morning, maya-maya ay bati niya kay Mubita. Hindi niya hinintay na makapagsalita ito dahil nilapat niya ang kanyang mga labi sa mga labi ng asawa. Nagulantang siya nang bigla siyang halikan ni Derek, magaan ang halik ng asawa, masuyo ang galaw ng mga labi nito. Napasinghap siya nang ipasok ni Derek ang kanang kamay nito sa loob ng t-shirt na suot niya. Ang mainit na palad ni Derek ay naglakbay patungo sa kanyang dibdib habang mas pinalalalim ng asawa ang pag-angkin ng kanyang mga labi, naliliw siya sa sensasyong dulot ng pag-angkinang nito sa kanyang mga labi. Ginaya ni Mubita ang bawat paggalaw ng mga labi ni Derek, iniyakap niya ang kanyang mga kamay sa leeg ng asawa at mas hinapit siya nito upang mas magdikit ang kanilang katawan. Kakaibang init ang dulot ng ginagawa nito sa kanya, para siyang nilalagnat na di mo-ari. Kapwa habol nila ang kanilang paghinga nang maamoy nila ang nasusunog na niluluto niya. Naubo siya sa usok na nagmumula rito. Kinabig siya ng asawa palayo sa kitchen counter at dali-daling pinatay nito ang stove. Makalipas ang ilang sandali ng humupa ang usok mula sa nasunog na kawali ay nagkatinginan sila at sabay silang humagalpak ng tawa. Galak ang kanyang puso sa nakikita niyang pagtawa ni Derek. Paano na yan, nakatayo sila sa harap ng sunog na sinangag, nagkulay uling ito. Punta tayo kina mama, bilang nasagot nito sa kanya. Nakangiting tumango siya rito, mag-aayos lang ako. Kinabig siya nito at mabilis na hinagkan ang kanyang mga labi na mainit niyang tinugon. You are fast learner, can't wait to teach you more. Masuyong bulong nito sa kanya na kinainit ng kanyang mukha nang makuha ang ibig sabihin nito. Nagugutom na ako, natawa siya nang kumulo ang tiyan niya. Okay wife, go ahead, I'll take care of this, nakangiting tukoy nito sa sunog na kawali. Okay, tita Mubita, tumitaylang bati sa kanya ni Cassie, akay-akay ito ni Ella. Si Carl naman ay malawak ang ngiting tumakbo papalapit sa kanila kasunod si Vincent. Your stomach is getting big, amazed na wika ni Derek kay Ella. Nakita ni Mubita ang pagmamahal sa mga mata ni Derek para kay Ella, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Hi Cassie, hello Carl, bati niya sa kambal, pilit niyang binalewa ang kanyang nararamdaman. Tita Mubita, Carl has been telling us and the rest of our playmates that you are his girlfriend, kwento ni Cassie sa kanya. What? Kunot noong wika ni Derek na kay Andy nakatingin ng masama. Ops, I know nothing about it, asked Paul, siya ang laging kasama ng anak ko. Oh no, not me, well, it's true, Daddy, what do you call when you are going to marry a girl in the right time? Seryosong tanong ni Carl kay Andy. What? Naubo si Vincent sa tanong ni Carl, it's not funny anymore. You are engaged to be married, that's what it is. Stop it, yumuko si Derek kay Carl. Carl, you can't marry your tita Mubita, she is already mine, seryosong wika ni Derek sa pamangkin. Baliw ka ba? Huwag mo ngang patulan yang bata. No, tito, she's mine, mommy, tell them, tita Mubita is mine, naluluha nitong sumbong kay Ella.
Oh my God, my loves don't cry, kuya naman wag mo ngang paiyakan ang anak ko, wika nito kay Derek, and you? Andy, this is your fault, masamang tingin nito sa asawa. Wala akong kasalanan, I'm innocent, inakbaya ni Vincent ang asawa. Nilapitan ni Mobita si Carl at hinaplos nito ang pisngi ng bata, baby don't cry, I'm your girlfriend until the time you will meet your real girlfriend, we can be best of friends forever if you want, pagpapatahan niya sa bata. Really, Tita Mobita, of course, and Cassie, too, yehey. Can we play Tita Mobita, please, pakiusap ni Cassie sa kanya, di niya mapigil ang pisili ng pisngi ng cute na kambal. Sure, but let us have breakfast first, I'm starving. Yehey, Tita Mobita, can you make us pancakes too, like mommy? No problem baby. Thank you Mobita, nakangiting wika sa kanya ni Ella. Mobita, pigil sa kanya ni Derek nang initian niya lang. Hinawakan niya sa tig-isang kamay ang kambal at tuwang-tuwa siyang inakay ang kambal papunta sa kusina, nilinggan niya ang asawang nakakunot noo, nginitian niya ito. Wala ka pala kuya si Carl ang karibal mo sa asawa mo, rinig ni Mobita sa pang-aasar ni Paul sa asawa at ang tawanan ng magkakapatid pagkatalikod niya. Ah, boss, pangako boss babawi ako, nakaluhod na pagmamakaawa ng bagbog saradong si Kimpoy kay Master Choi. Sa lahat ng ayaw ko ay ang ginagawa ko, ibalik mo si Mobita rito kung gusto mo pang mabuhay. Mr. Choi, maawa kayo sa amin, hiyaw ni Kunsing na nakagapos, ang mga anak ko, naluluhang wika nito. Huwag mo silang alalahanin, siguradong nagpapakasarap sila kasama ang mga tauhan ko. Humahalaklak na sagot nito sa ginang na sira-sira ang damit. Nang malaman ni Mr. Choi na nawawala ang pinakamahalaga niyang alas at pinadukot nito ang mag-iina at si Kimpoy, kailangang maibalik si Mobita sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang nakaraan, Maynard, Mobita dito lang kayo, wag na wag kayong lalabas, nagmamadaling utos ng kanyang ina. Mommy, Daddy, iyak ng batang si Mobita habang yakap siya ng kuya Maynard niya. Maynard anak, kahit anong mangyari o mad-inig ninyo huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay, ang kapatid mo anak, bilin ng kanilang ama sa kanyang kuya. Mahal na mahal namin kayo mga anak, lumuluhang wika ng kanilang ina. We love you too mommy, daddy, sabay na wika nila ng kuya niya, mahigpit ang yakap sa kanila ng mga magulang. Ilang saglit pa ay tinakpan na nito ang kanilang pinagtataguan ng mga tuyong dahon, yakap-yakap siya ng kuya Maynard niya nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Mommy, Daddy, napabangon si Mobita, habol-habol niya ang kanyang hininga, naninikip ang kanyang dibdib na para siyang sinasakal. Mobita, hey, niyugyug niya ang asawa, ha, tumitig ito sa kanya na parang hindi siya nito kilala, dahil blanko ang mukha nito. It's me, wife, what's happening to you, Derek? Nagtatakang tanong nito sa kanya na parang ngayon lang siya nakita. Yes, it's me, what happened? Tanong nito na kinakunot ng noo niya. You were screaming, wait, I'll get you water. Hindi niya hinintay nang magsalita ito, tumayo siya at kumuha ng water. Makatapos itong makainom ay hamupa ang mabilis na paghinga nito, kinabig niya si Mobita at hinagkan sa sentido. What is your dream all about? Care to tell me? I don't know, sobrang blurred ng mga nakikita ko, it's just a bad dream, come on, go back to sleep, babantayan kita, okay? Hiniga niya ito at pinauna niya sa kanyang bisig, isiniksik nito ang mukha sa kanyang leeg. Makalipas ang ilang saglit ay payapa na ang paghinga nito, nag-aalala siya, alam ni Derek na hindi basta-basta ang napanaginipan nito dahil ilang saglit ding itong wala sa sarili. Pinigilan sila ng mama niya na umuwi sa cabin kaya sa mansion na sila nagpalipas ng gabi, bukas ay balak niyang ilibot sa hasyenda si Mobita. Tunog ng nagri-ring na cellphone ang nagpagising kay Derek, iminulat niya ang mga mata, hinagka niya sa noo si Mobita at kinuha niya ang kanyang cellphone. Hello Philip, bati niya sa assistant, good morning Mayor, pasensya na po at nakaabala ako, nagkaroon po ng landslide sa Antipolo. What, Mayor, ongoing na po ang rescue, okay, sige, papunta na ko, paset up mo ang temporary evacuation,
Dalhin ninyo ang mga residente doon. Derek, tawag ni Mubita sa kanya pagkatapos niyang makipag-usap kay Philip. Bakit, wife, may nangyaring landslide sa Antipolo, pupunta ako doon. Sasama ako, wife, wag na, hindi ko pa alam ang status ng lugar baka kung anong mangyari sa iyo. Derek, please let me help, ayaw kong maiwan dito gayong alam kong may pwede akong magawa, pangako, hindi ako makakasagabal. Sige, talk, tinungo niya ang pintuan, nabungaran niya ang kanyang mama. Iho, tinawag ni Philip ang nangyari na landslide, pupunta ang mga kapatid mo ng Antipolo, bungad ng kanyang mama. Opo mama, mag-aayos na kami, sasama si Mubita, pero, sigurado ka bang magiging okay ka doon? Opo mama, nais ko pong makatulong, sige, nag-aayos na din sila Vincent, pinahanda na ni Andy ang chopper, hindi ko na pinaalam kay Ella, baka mag-alala din siya, mahirap na. Thank you mama, sige iho, mag-iingat kayo. Yes, mommy, pagkasara niya ng pintuan ay binalingan niya ang asawa, naghahanda ito ng isusuot niya. Mauna ka ng maligo, maghahanda lang akong kape natin. Relax, magpaakyat ka na lang ng kape, use the intercom, I won't be long, okay? Okay, sakay ng helicopter kasama nila ni Derek, Vincent, Andy, Ramil at Dante. Si Derek ang nagpapalipad nito katabi si Paul, walang sino man sa kanila ang nagsalita simula nang sumakay sila. Makalipas ang ilang minuto ay lumapag ang sinasakyan nila ilang metro mula sa tinalagang evacuation center, nang lumo si Mubita sa nasaksihan, maraming sugatan, may mga batang umiiyak. Kuya sa west side kami ni Andy, okay sige, Ramil at Dante, sa kabilang bahagi naman kayo, Paul sa akin ka sumama. Sige kuya, magraradyo na lang kami sayo. Mayor, Ma'am Mubita, salubong ni Philip sa kanila. Mayor, so far po nasa 150 na po ang na-rescue natin, may mga ilang natabunan na hinahanap pa, pinaayos na po namin ang mga tent. Salamat, Philip, paamahan mo ang asawa ko, make sure she's safe or you else. Seryosong babala nito kay Philip. Huwag kang aalis dito, okay, hintayin mo ako dito, bili ng asawa sa kanya. Sige mag-iingat ka, kayo din mag-iingat kayo. Sunod-sunod ang dating ng mga residenteng sugatan mula sa landslide, abalang-abala si Mubita sa pagsasaayos, sa tulong ni Philip at ng mga taga-munisipyo ay kasalukuyang namamahagi sila ng mga pagkain. Ma'am Mubita, kumain na muna po kayo, yaya sa kanya ni Philip. Okay lang ako, hintayin ko si Mayor. Sige po nagradyo na po si Mayor, pabalik na sila. Buti na lang walang namatay kuya, thanks God. Nairadyo mo bang pabalik na tayo? Oo kuya, pabalik na din sa evac sila Andy, nahahapong sumandal siya. Sakay sila ng truck, kasabay ang huling batch na ni-rescue nila. Nang makarating sila ng evacuation center, natanong niya ang asawang abala sa pagpupunas sa mukha ng isang bata. Kumunat ang noo niya sa taong nakatingin sa kanyang asawa. Nagmamadaling tinungo niya ang kinaroroonan ni Mubita, hindi niya pinansin si Philip na sumalubong sa kanila. Oh Mayor, buti nandito ka na, bati ni Vice Mayor Luistro. Blanco ang mukhang hinarap niya ito, Vice Mayor, malamig niyang wika. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa, hindi ko alam na nag-asawa kang muli, wala pang isang taong namatay ang asawa mo nakangising sambit nito. I don't think that talking about my personal life right now. Well I'm just wondering, siguro dahil malapit na ang election, hindi mo ba ako ipapakila sa iyong First Lady? Vice Mayor Venancio Luistro, meet my wife, Mubita Mondragal, pinisil niya ang palad ng asawa. Nice meeting you Mrs. Mondragal, magandang araw ho Vice Mayor. Vice Mayor may tawag po kayo singit ng tauhan nito. Hindi ko siya gusto, komento ng kanyang asawa, I feel the same, nginitian niya ito, madumi din ang damit nito. Kumain muna tayo, don't tell me hindi ka pa kumain. Hinintay kita, pinahid niya ang duming nasa noo nito, nasa tent na sila. Halika na, alam kong gutom ka na. Bakas ang pagkamangha sa mga taong nasasalubong nila papunta sa tent kung nasaan ang mga kapatid. Haytang gabi na silang nakabalik ng hasyenda, alam kong napagod ka, are you sure you're okay?
Oo naman, okay lang ako, wala naman akong gaanong ginawa. It means a lot to me, you are being there, come on let's rest. Gusto mo massage kita, I love to, but before that, kinabig siya paarap nito. Inangkin nito ang kanyang mga labi ng buong alab na buong puso naman niyang tinugon. I want you so much, Mubita, that it's driving me insane. Derek, I will claim you, and I will make sure you will want more and more. But I don't want to get knocked down while making love to you, so you are safe for now. Baliw ka talaga, halika na imamasahe kita. Dam-apa si Derek, wala siyang oil kaya lotion ang ginamit niya. Napaungol si Derek nang simulan niya itong imasahe mula sa balikat nito. That is so good wife, saan ka natutong magmasahe ng ganyan? Sa kaibigan kong si Lelaine, kagaya ko yun, kung saan-saan rumaraket. Really, dito, wag mong gagawin ito sa iba. Ano ka ba, ang Chongkadjo ko at kay Lelaine ko lang ito ginawa, no? Binalot ng matinding kalungkutan ang kanyang puso sa pagkaalala sa kanyang tiyuhin at kaibigan, na wala na nga ang tiyuhin di pa niya alam kung nasaan si Lelaine. What's wrong? Wala, tihaya ka na. Tumihaya siya at tinitigan niya ito. Bakit ganyan ka makatingin? Nothing? Okay, ulo mo naman. Gumihawa ang kanyang pakiramdam matapos siyang imasahe ng asawa. Nakauna nito sa kanyang dibdib habang yakap niya ito. Na-enroll ka na ni Philip, pinaayos ko para makapasok ka ng second semester, may isang subject ka lang na kailangang idagdag mo sa schedule. Ayos lang sa akin, salamat Derek, bukas ipapasyal kita sa hasyenda. Pero kailangan ka sa Kapitolyo at saka sa Antipolo, pwede naman tayong mamasyal sa susunod. Derek, may hihiligin sana ako, what is it? Gusto ko sana bumalik ng Antipolo. Okay. Pero kailangang kasama mo sila. Sige, para may makatulong ako, salamat Derek. Hinagka niya ang noo nito, ako nga ang nagpapasalamat, basta wag ka masyadong magpagod. Let's sleep, yaya nito sa kanya na tinanguan niya. Good night, my wife, mabilis niyang hinagkan ang mga labi nito. Good night, Derek, nagising si Mubita sa mumunting halik ni Derek sa kanya. Good morning wife, good morning. Anong oras na? 7 in the morning, I love seeing you blush. Oo na, kaya tigilan mo na yan. Okay, dadaan muna ako sa evacuation site to check how they are at para mahatid ka. Promise me one thing, you will be safe okay? Seryosong wika nito habang haplos ang kanyang pisngi. Promise, umupo siya at itinaas niya ang kanyang kanang kamay, I'm going to get ready. Naging abala si Mubita sa evacuation site, hinatid siya ni Derek. Ma'am, okay na po ang mga relief, salamat, sumabay ka na sa kanilang kumain. Kayo po ma'am, susunod na ako, tapusin ko lang ito. Sige po, natigilan ito at bahagyang yumuko, Mayor. Nilinggan niya ang asawa ng akbayan siya nito, Derek. Go ahead Ferdy, mag-lunch na kayo. Salamat po Mayor, Ma'am Mubita. Hinarap niya si Derek, tinaasa niya ito ng kilay dahil nakasimangot ito. Bakit? Nothing, it's just that, I don't like it seeing you smiling to another man. Ano ka ba naman, ewan ko sa'yo, wala namang masama doon, halika na. Mayor, ihahanda ko lang ang baon natin para makakain na tayo, gutom lang yan. Crazy woman, seryoso ako wife. Derek, ngingiti ako kung kailangan. Hindi ako isang manika na dapat mong pigilan ang emosyon ko, yan ang dapat mong pakitandaan. Okay, let's forget about it, ikaw yata ang gutom na wife. Hindi no, humagalpak ito ng tawa. Your stomach betrayed you. Sige, tawa pa, naku Mayor wala kang masahe mamayang gabi, bahala ka nga dyan, inirapan niya ito at tinalikuran, naglakad siya papasok sa tent na nakalaan para sa kanila. Come on, I'm just joking, samantala, hi babe, yamakap si Lelaine sa lalaking kanyang kinababaliwan. Saan ka galing, babe? Sumaglit lang ako sa club, nakibalita. Anong balita? Alam mo na ba kung nasaan siya? Wala babe, walang nakakaalam kung nasaan siya. Nagulat siya nang ibato nito ang baso ng alak sa pader. Maya-maya pa ay pumasok ang dalawang tauhan nito.
Boss, wika ng mga tauhan nito. Labas, galit na sigaw nito sa kanya. Babe, naluluhang wika ni Lane sa lalaki, huwag kang magpapakita sa akin hanggang di mo alam kung nasaan si Mubita. Kayo, wag na wag ninyong bibigyan ng supply ang babaeng yan at hanapin ninyo si Mubita. Naluluhang lumabas siya, traidor ka din Lane, sabi ko na nga ba kaya ayaw ko sa iyo. Nakangising wika ni Aling Kunsing sa kanya nang mapadaan siya sa harap nito. Sinampal niya ito, tumigil ka, alam nating si Mubita ang hangad niya. Pero patuloy kang nabubulagan, baliw si Mr. Choi kay Mubita. Ikaw para sa kanya ay laruan lang, nagngit-ngit siya sa galit kailangang malaman niya kung nasaan si Mubita.